Gasig na paninilbihan, patuloy niyang isinusulong ang mga adhikain na may layuning maiangat ang kalidad ng pamumuhay ng bawat isang Batanggenyo. Mga giliw naming panauhin, buong pagmamalaki at taus-puso kong ipinakikilala sa inyo ang isang babaeng taglay ang tikas, talas ng isipan at kagitingan ng isang tunay na Batanggenyo, ang magbabalik na ina ng lalawigan ng Batangas, Governor Vilma Santos Recto. Puso, Batanggenyong isusuko, kasabay natin sa pagsulong, basta sama-sama, tagumpay ang tadhana. Please, muna po tayo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga, thank you very much sa lahat po ng mga kaibigan natin at pamilya ng ating pong lalawigan ng Batangas. At syempre, binati na po halos lahat dito. But syempre dito sa ating bayan, dito po ang aking mayor, Mayor Eric. Thank you. If I may be informal, Mayor Eric, maraming salamat sa iyo sa bumubuo po ng ating sanggunian. Oy, same old faces. Camelo, buhay ka pa ha? Ansa si Camilo? Andiyan na. Mikey, nandito po yung ating mga bagets din, mga dubla, they're all here. And of course, sa akin po mga minamahal na Pangulo, Kapitan, maraming salamat po. Ina-acknowledge ko sila kasi sila po, kung saan man ako nandoon ngayon sa aking pong political career, dito po ako nag-umpisa sa lungsod ng Lipa. Mga Lipeños ang unang nagbigay ng tiwala sa akin bilang kauna-unahang babaeng mayor ng ating lungsod. Siya diyang babae man at maliit. Tandaan nyo, lalaking kausap. Pero nung ako naman po ay naging ina ng buong lalawigan ng Batangas at pinagkatiwalaan, hindi ho biro yun. Kasi for a Barako country, para ako po ay bigyan ng tiwala ng buong lalawigan ng Batangas na maging nanay at pagkatiwalaan po ng 3 termino, 9 na taon ng mga ginagalang ko pong mayors ng buong lalawigan ng Batangas, mga barangay functionaries, pangulo, sa lahat konsehal ng iba't ibang bayan, 34 na bayan po meron ng aming pong lalawigan, 1,078 barangays. Yan po ang nagtiwala sa akin ng 9 na taon. Kaya kung saan man po ako nandoon ngayon, a part of my life, not only as an artist sa ating pong industriya ng pelikula, but also in my political life, malaking utang na loob ko po. Ang unang nagtiwala rin po sa akin, ang lalawigan po ng Batangas para maging kauna-unahang babaeng governor ng ating pong lalawigan. Salamat po ngayon ipagmalaki sa inyo pong lahat. Sa ating pong, ang aking pong mayor ay nandito rin, Mayor Babe, sa ating Kong Marpy, sa lahat ng mga ating Kong Eric, sa lahat po sa inyo. Palagay ko kung ako man po ay nagtagal ng ganito katagal, 24 years, at ako'y napagkatiwalaan po maging legislator din for 2 terms, 6 years, na unang-una as local chief executive, akong nagpapatupad ng batas, ay naranasan ko rin naman po ang gumawa ng batas. Kaya kahit paano, palagay ko, yun pong ibinigay sa aking tiwalang ito ay naibalik ko naman po yung tiwalang ibinigay sa akin ng Batanggenyo. I must have done something good. But one thing, I don't promise anything. I cannot promise heaven and earth. I can only promise 2 things. Sisiguraduhin ko lang talaga, pag tayo sa JP nagkatiwalaan maging nanay muli, ang para sa tao ay dapat mapunta sa tao. Ang pangalawa po, sisiguraduhin ko lamang po na paninindigan ko ang merong isang salita. Word of honor. Pag meron, pag wala, wala. Pag oo, pag hindi, hindi. Ay sadya'y mahirap mamangkal ng 2 ilog. Kailangan may paninindigan dahil dyan makikilala ang pagkatao ng isang nilalang. At ang pangatlo ko lang kaya ipangako siguro po, kung kami pagkakatiwalaan sa Diya, Batanggenyo, ang aking pong pamilya, hindi ko po kayo ipapahiya. At sa atin po naman ngayong Barako Fest,
ikinagagalo ko po, palakpakan po naman natin ang team ng ating pong Barako Fest. Kasama na rin ang mga national agencies, pinangungunahan ang team natin si Brian Diamante. Brian, sa inyong hard work with all your staff, and then kapareha natin mga private sectors, and at the same time, ang ating pong DPWH kanina, kasama natin sila. Palakpakan naman po natin silang lahat. Teamwork! That is the magic word, teamwork. Kahit anong galing mo, Brian, pag hindi ka nasamahan ng iba na magagaling din, hindi tayo magiging matagumpay. And I think that is the magic word, teamwork. We will continue to work as a team, and we will continue to work as a family here in the province of Batangas. Barako Fest, this is our 3rd year. We're very proud of this Barako Fest kasi ito ho ngayon ang inilalatag namin dito sa Lipa, kasama na po ang iba't ibang bayan ng ating pong lalawigan. Marami ho kaming pwedeng ipagmalaki sa Barako Fest. Lahat po ng mga kaya namin ipagmalaki sa Batangas ay lalabas at lalabas habang nag-grow, habang tumatagal pa ang aming Barako Fest. Ngayon po ay nakafocus tayo dito sa Lipa. There'll come a time, iikot na natin ito sa buong lalawigan ng Batangas. Ito ho ang kaya namin to our friends from the media. Ito ho ang mga kasamahan ko naman po sa sa aking pagiging artista. Andito po sila. Thank you very much for taking time. Nagbiyahe pa ho yan mula Manila papuntang Batangas. Palakpakan naman po natin. Dahil sila rin po ang tutulong sa atin para isulat, para ipakilala sa buong Pilipinas anong kakayahan at anong merong kayamanan ang lalawigan ng Batangas. At isa na rito ang ating pong Barako Fest. And also, my Vilmañas are here. Hello, maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat. Anyway, ang Barako Fest po ay pinag-isipan para ito ho ay mabigyan ng pagkakataon yung masasabi nating micro, and at the same time, yung talagang pinakamalaki na po nating mga entrepreneurs. With the present situation natin ngayon, ang isang pinaka-importante may hanap buhay. Tama po ba? Hanap buhay ang number 1 sa atin ngayon. At ang isang Barako, itong binibigay ngayon ng ating Barako Fest, bukod sa binibigyan po ho ng kaligayahan ng ating pong mga Batanggenyo. Yung food fest natin ay nandito, at hindi namin magagawa ito. Tignan nyo yung ginawa ng ating, soon to be Congressman, Nax naman. Ang ating angkas ay nandito. Nagpapasaya pa, dagdag nagbigay po ng 5 motorsiklo. Tama po ba? Na ipamimigay, ibabahagi. Ibig ko sabihin, hindi namin kaya na yan kung sa ating budget. Pero they're participating, if you notice, just to make people happy, at kung sino makakakuha nun, pakikinabangan nun. So it's really teamwork. Andyan po yung angkas natin, 107. At nandito naman po ang akin pong congressman, ang CWS. Palakpakan po natin, 135. Last year, kasama po ako sa nag-countdown para po doon sa dinonate po niya ni Congressman Grediola na kotse. Anong Fortuner. Kasama po kami nag-countdown. Nakita ko at palagay ko na abangan nyo lahat yung nanalo. Tama po ba? Ilang araw yun, yung babae. May isang babae at yung lalaking nanalo na bagets pa. Inabangan talaga. Pero ngayon, imagine the teamwork and the support they've been giving us. 3 sasakyan ang ibinigay ngayon at i-donate ng ating Congressman Grediola. Ang akin lamang po, this is just a perfect example of what I'm saying, teamwork. We cannot do it alone. And siguro po, kung ano at ano man po ang mangyari, no man is an island. So kung tayo po'y papalarin, starting with this Barako Fest natin, we're all working as a family. Palagay ko, ang pinaka-importante po ay yung tagumpay ng bawat isa at higit sa lahat ng ating pong lalawigan ng Batangas. Ito po ang isang bagay na kaya nating ipagmalaki. And lastly, yung bypass road na ipinakita kanina, nakikita nyo ba yung future ng Batangas at ng Lipa? Yung bypass road, nakakatuwa. Kong Grediola, sabi ni Kong Marvy, pagka daw po
sa 2025 at tayo'y pala rin. Pwede ho ba yung bypass road, idiretso na sa Batangas City? Idiretso na yan. Para yung mula na lang Lipa hanggang Batangas City, 5 minutes na lang. Pwede ba? Ganun nakabilis dapat. But anyway, we're very lucky also to have, of course, Kong Marvy, masisipag. Hindi talaga kaya lahat eh. Pag hindi kaya ng local government yung budget, nandyan ang budget ng congressman. Pag hindi kaya ng mga mayors, nandyan din naman po tumutulong ang governor. Pag hindi na po nakaya ng governor, I guess we're very lucky to have before Senator Ralph Recto, but now he's the Secretary of Finance. And even if he's not here, pwede bang palakpakan naman natin si Secretary Kong Sensek Ralph Recto. Kasi siya ho talaga ang nag-isip nito. Pati yung ating coffee bean kanina, coffee bean, yung bean, the bean sa Barako Triangle. Looking forward din ako dito. Lahat po yan ay sa totoo lang, inisip din po ni Secretary Ralph Recto. Ngayon na siya po yung secretary, hindi siya tumatakbo. Siya ngayon ay nasa departamento ng pananalapi. At habang siya yung nandyan naman, palagay ko kung ano man ang mangyari ng 2025 at tayo po'y pala rin, ay sadyay ako talaga lalapit sa kanya. Yung mga LGSF, unahin mo na ang Batangas kung hindi. Sadyay ako yung asawa. Outside the Colombo. But anyway, even if he's not here, kay Secretary Ralph Recto, thank you very much. And lastly, to all of you again, thank you very much. Inaasahan ko lang sa ating pong media na sana'y tulungan niyo po kaming ipakilala pa ang Barako Fest. Makakaasa po ba? Yes. Dahil ito ho, later on, isa sa ipagmamalaki po namin na pagtitipon at pagsasaya ng aming pong lalawigan ng Batangas at nag-umpisa po dito sa lungsod ng Lipa. So again, to our friends from the media, please help us i-promote ang Barako Fest. We still, 3 days po ito, non-stop. At sa inyo pong lahat, maraming salamat po. May God bless us all sa lahat po ng ating magandang intensyon para po sa ating lalawigan at sa ating pong bansa. Ako na ba ang tatawag? Ako na ba? Okay. So, siguro this is the perfect time. Ipakilala ko rin po na andito kanina si Congressman Ryan Christian Recto. Hindi ulay, nasa secretary at tatay mo, so ikaw muna ang representative ng lungsod ng Lipa. Pwede ho ba? Family ng Lipa, pwede ho ba? Si Ryan muna. Ako naman po, sa totoo lang, napasok po ako, sabi mo kong Marvy, sa mga mayors, mayora, ako'y naman nahilingan, at kung kaya kong magbalik at magsilbi, bakit ko ipagkakait? Mahal ko po ang Batangas at mga Batanggay yung nagtitiwala. Pero isang tao, sa totoo lang, papakilala ko na, nahirapan ako para kumbinsin siya. Nahirapan po ako, hindi ganun kadali. Because lumaki rin siya na nakita niya na nagsisilbi kami ni Secretary Ralph Recto. At sinabi ko, may pamilya na rin po siya ngayon, and the wife is here, Jessie Minjola, the beautiful Jessie. At may apo na po ako, si Peanut. It's really hard to be 35, you know. Liar. But anyway, pero nakumbinsi ko rin po siya. Isa na lang sinabi niya, ngayon na meron na siyang pamilya, it's about time naman, ibigay niya yung buhay niya. Baka pwede niyang mapalaki ang serbisyo sa mamamayang Pilipino. I will be leading you just in case. Let's pray and let's work and let's be happy. Mga kaibigan, nandito po, Vice Governor Luis Lucky Manzano. Magandang gabi sa'yo, Gov. May potential ka, ha? Pwede to, ha? Magandang gabi po sa inyong lahat.
Unang-una, hindi ko na po papahabain. Alam kong medyo nagugutom na po kayo, kaya bibilisan ko lang. Pasensya na rin po, medyo ubos din po ang boses ko. Kakalabas ko lang din ng ospital. Pero maraming salamat po sa inyong lahat sa pagpunta dito sa Barako Fest. Yung iba, alam ko na ang layo pa ng biniyahe. At syempre, binabati ko ng napakagandang gabi. Lahat ng ating mga kasamahang lingkod bayan, magandang gabi mula sa iba't ibang mga distrito ng Batangas. Good evening po sa inyong lahat. At syempre, Miss Jessie Mendez. Gov, putulin natin yung bypass. Sa aking may bahay, magandang gabi. Muli, magandang gabi po sa inyong lahat. Kagaya nga po nung sinasabi ko at sinabi po namin, Barako Fest, isang napakagandang selebrasyon po to ng anything and everything Batanggenyo. Isang bagay po to na ating pinagmamalaki na nagsimula lang po to ay 3 years ago kung hindi ako nagkamali. At sa nakikita po natin sa suporta na binibigay, hindi lamang ng Lipa, kundi ng bawat Batanggenyo, pati buong Pilipinas nagdadagsaan dito sa Barako Fest. Ito na po yung simula na pag pinag-usapan natin ang lalawigan ng Batangas, hindi lang pag-uusapan ang kape, hindi lang pag-uusapan ang balisong. Pag sinabing Batangas, may magsasabi na, teka, dyan yung Barako Fest, di ba? Ay, gusto ko mapuntahan yan. At lahat yan ay dahil sa inyong lahat. Kaya maraming salamat. And speaking of Barako Fest, isa sa mga nagsisipag talaga, si Brian Diamante na nag-celebrate ng 52nd birthday last month. Bri, happy 52nd birthday. At lahat po ng to, at gusto ko lang ulitin ng konti kung anong sinabi ni Coffee. Pati dun sa nakita natin proyekto kanina sa Bypass Road. Lahat po yan ay nangyayari dahil sa tulungan. Walang bida-bida, iisang layunin para sa Batangas. Madali ba yan? Siyempre hindi. Isang pitik lang ba nangyayari yan? Siyempre hindi. Pero mas napapadali po pag lahat tayo ay magtutulungan para sa Batangas. At yun po ang hatid namin lahat. Ikukwento ko lang sa ibang mga kasamahan ko sa press. Medyo di pa rin ako sanay na magkakasama tayo na hindi tayo nag-uusap ng bagong game show, ng break-up ko, ng pagpapakasal ko. So it's a very welcome change na pinag-uusapan natin ngayon ay ang pagbabago ng Batangas. Dahil mas maraming kwento at mas maraming buhay ang makikinabang sa kwento at hindi lang kwento sa mga gagawin natin ngayon sa ating lalawigan. Babalikan ko lang yung kwento. Siguro yung iba, narinig na yung kwento namin ni How How to sa vlog namin. Nung kinausap ako ni Coffee, kung pwede nga na ako'y manilbihan na ako'y maglingkod sa Batangas, syempre po hindi naging madali para sa amin. Siguro po alam niyo naman na kahit pa paano, halos araw-araw nakikita ako sa TV. Halos araw-araw may mga commercial po ako. Kumbaga okay naman po ako. Masaya ang pamilya ko. Kahit pa paano nakakakain po kami. At nung sinabi ni Govy na, anak, kailangan ko ng matinding tulong para sa Batangas. Kung ano yung nagawa natin dati, marami ang nakakamiss kung ano nangyari sa Batangas. Marami sa ating mga mayor, marami sa ating mga congressmen, sinasabi na ibang-iba na, ibalik natin ang talino at puso sa Kapitolyo at sa Batangas. Umuo ba ako agad? Hindi. Hindi. Umabot pa po sa punto na nag-usap kami ni Jessie. At totoo po to, nabanggit namin to dati, kami umabot sa iyakan. Totoo. Umabot kami sa iyakan dahil alam namin, sabi nga ni Govy, hindi po biro ang buhay ng isang lingkod bayan. Kung akalan ng iba, mahirap na ang buhay artista, ay hindi po. Milya-milya, hindi po biro ang buhay ng isang lingkod bayan. Bakit? Dahil wala na tong telebisyon, wala na tong patawa, wala na tong game show, wala na tong papremyo here and there. Ang pinag-uusapan na natin ay buhay ng bawat Batanggenyo. At yun ang bagay na dapat seryosohin natin araw-araw na ginawa ng Diyos. Nag-iyakan kami. Nag-iyakan. Saan tayo? Sa bahay ba natin yun? Nag-iyakan kami ni How How. At sinabi namin na
sabi pa niya, ayaw niya nung una, to be honest, ayaw niya. Bababalikan niyo yung ibang mga interview. Pero nung nakita ni Jessie kung anong klaseng paglilingkod ang karapat-dapat sa mga Batanggenyo, lalong-lalo na kung magtutulungan kami mula kay Sencong Sec, kay Tito Ralph, at mula kay Kofi at kay Ryan, at syempre makikita natin lahat ng mga mayor, lahat ng mga kapitan, lahat ng mga congressman. Doon ko sinabi kay Jessie, sabi ko, How, sa lahat ng meron na ako, sa lahat ng na-achieve ko at na-witness niyo yan, oras na para maglingkod sa bawat Batanggenyo. At ilan po ang aming gagawin. Walang halong serbisyo po namin, magtutulungan kami. Walang may iwan sa amin. Ang sinabi ko to sa Kofi, and this is what I intend to do sa buong lalawigan kung sakasakali man. Kung ano ang kailangan ni Kofi sa Kapitolyo, agad-agad namin ipapasa dahil yun ang kailangan at na-miss ng bawat Batanggenyo. Kaya ngayon pa lang, sa ating mga lingkod bayan, sa ating mga congressmen, sa lahat po ng ating mga kasamahan, wala pong may iwan na bayan, walang may iwan na lungsod, walang may iwan na distrito, at higit sa lahat, walang may iwan na Batanggenyo para sa inyo po lahat. Kaya naman, God bless po. Pagkatapos po lahat ng yan, mag-enjoy naman tayo sa Barako Fest. Kaya maraming salamat. Thank you very much po. Hirap puso